Hi! Long time no see. It's me again, Isang, and it's been a year since my last upload, which is December 2024. And I know marami po sa inyo ang naghihintay ng replies, lalo na about ESL. So, I would like to say sorry. I'm really sorry kasi I won't be able to answer your ESL inquiries because I'm no longer connected to any of those platforms and I don't want to give you an outdated information. So, well, it might help you a little bit yung mga videos na yun kasi may mga basic requirements naman po na nakalagay sa mga previous videos ko. So, if may kulang man po, I think that's the time you go ahead and find some videos online or to their platforms or to their websites. Pero on this video, I will be focusing on the requirements on how to work or requirements for Taiwan factory worker. Bakit nga ba papunta tayo sa Taiwan factory worker? Kasi po 1 year po ako hindi nakapag-upload because I am already working as a factory worker here in Taiwan. Kaya, if you can hear my voice, I'm lowering it kasi po, nasa dorm po ako ngayon. And this is my bed. I'm on the upper bunker of the double deck. Kaya, medyo nilalower ko po yung boses ko. Mahirap na baka makadisturb ako sa room ko. Pero, aside from that, if you want to work as a factory worker here in Taiwan, I guess this video is for you. So please hit the like button. Don't forget to subscribe. And of course, click the bell icon para sa mga susunod na videos ko regarding sa Taiwan or anything that may help you sa pag-apply or kung saan kayo gusto pupunta here in Taiwan. I hope you are updated. So, ayun na nga po. So, last January 2025, when I started to apply as a factory worker here in Taiwan. So, marami pong mga requirements. Pero, syempre, before I applied, I have to secure all of the documents. Most especially, yung mga pinaka-importanting documents. And by March 2025, I was able to fly here in Taiwan as a factory worker, diba? Imagine, January ako nag-apply, February, March. 3 months, or sabihin na natin 2 months, I was able to work here in Taiwan. Magwa 1 year na pala ako. Pero, aside from that, syempre po, marami pong hirap ang pagdadaanan when applying abroad, no? Kaya, for today's video, especially po sa mga first-time applicants, I will share the updated Taiwan factory worker requirements. Kaya, take note nyo lang po yung mga information na aking ibibigay para mas prepared po kayo at iwas delay. Well, of course, ang una po ay ang mga personal documents. First, unahin po natin ang pinaka-importante. Ito ay ang backbone ng buong application nyo. Kaya, kapag may mali rito, of course, madidelay talaga. Kaya makinig mabuti. Unang-una ay ang iyong passport. Of course, ang ating passport. Ito po yung ating passport. Ito po yung passport ko. Pero syempre, nilagay ko na ito sa purple. And of course, dapat po ang iyong passport ay valid for at least 6 months. Pero mas okay na rin po yun kung 1 year pataas. Pero meron po yung mga ibang agency na kahit po parang below 6 months, yung ibang company naman po sa mga agency na yun, kanilang nire-reimburse yung pinagpagawa nila ng passport. Kaya, swerte po kayo dun. Pero of course, sa passport, you have to check the spelling ng inyong pangalan, birthday, and the passport number. At syempre, dapat walang sira o loose pages ang inyong passport. Kaya, kung malapit nang mag-expire, mag-renew muna kayo bago mag-apply. Okay? So, tip here. Maraming nadidelay dahil expired ng kanilang passport. Iyon ang unahin nyo.
Ang second po ay ang inyong PSA birth certificate at make sure na may QR code lahat ng mga document na galing sa PSA. So, sa PSA po, you have to check everything. Your first name, your last name, your middle name, dapat kompleto yan, as well as your parents. And in my case, wala pong middle name ang aking father. Kaya kailangan ko po itong asikasuhin November 2024, inasikaso ko na po yan before ako nag-apply. Kaya, kailangan niyo pong pumunta sa inyong munisipyo, mag-advise kayo what are the documents na kailangan nila for you to update or add the necessary information sa inyong PSA. At saka if ever okay na po siya, meron po siyang annotation dito sa taas. Yun po yung PSA birth certificate na kinakailangan ng TEGO or ng mga agency. Yun po yung hinahanap nila. Dapat kompleto. Walang labis, walang kulang. At isa pa po sa mga hinahanap nila ay ang local birth certificate na galing sa local civil registrar. And sometimes they are also looking for the Form 102, yung color green. Ito po yan. And of course, again, if ever po nakuha nyo na po yung birth certificate nyo sa PSA office or sa center ng PSA center o sa PSA, make sure po na may QR code ha. And then, you just have to scan the QR code sa PSA verification. At make sure din po before kayo umalis doon na nascan nyo po yun, nababasa po sa PSA verification at match po at naka-match po yung information dito doon sa online. Para po hindi po kayo pabalik-balik. Sayang yung pamasahe. Nagawa ko na po yun. Kung alam nyo lang po sana, ang dami-dami kong birth certificate. Ang daming palpak. Kaya, iwas delay. Dapat make sure na kompleto lahat ng PSA birth certificate as well as your SENOMAR. Ganun din po ang SENOMAR at ang PSA marriage certificate. If you are married, of course. Kung kasal po kayo, kailangan nyo po ng PSA marriage certificate. At ganun din po sa mga single, kailangan nyo na po ng SENOMAR. And of course, may QR code po ulit yon. Kaya yung QR code, scan nyo po agad-agad at make sure na okay po yung information nyo online. Next sa ating requirements ay ang updated resume or biodata. Well, sa mga ibang agency po kasi, meron na po silang paper na binibigay sa inyo pag kayo po ay nag-apply. Then you just have to fill up those information. Pero, may mga agencies po din po, naghahanap po sila ng resume. You just have to give them the updated resume. And of course, ilagay niyo po yung mga information niyo po, no? Yung tamang number, email address. Alam niyo na po yun. Make sure walang typo para mas magandang tingnan. Ang susunod po sa ating requirements ay ang ating mga ID pictures. 2x2 at passport size. Kailangan po white background, walang accessories. At saka, mag-print na rin po kayo ng maraming extra copies kasi hindi naman po natin masasabi na sa isang agency makukuha kagad. Napakaswerte mo na lang po talaga pag yung isang agency na in-applyan mo, kuha kagad. Pero sabi nga nila, mas maraming choices, mas maraming chances. Kaya sa mga documents nyo, maraming extra copies dapat yan para prepared. Well, ang next natin ay ang mga government ID, government issued IDs. Una po ito ay ang ating UMID if you have UMID. And number 1 po na kailangan ay ang national ID. So if wala po kayong national ID, make sure po na yung national ID or meron po kayong electric ID, national ID sa inyong EGO. Kasi po piniprint po yun gaya nito. Pinaprint po yung akin. Kinailangan po nila ito. Nagka-problema din po ako dito kasi po hindi po nagsushow yung national ID ko sa EGO. And if ever same po tayo ng problem, just visit any PSA office and tell them the problem kung bakit hindi po nagsushow sa inyo. Kasi sa tutuusin, sa Metro Manila, baka 5 PSA office na po sa yatang pinuntahan ko. And of course, ang inyong TIN ID.
Okay, pero ang isa po sa mga kailangan nating i-check ay match po ang PSA, passport, at yung mga IDs natin. Dapat hindi iba-iba ang ating apelyido, hindi iba-iba ang ating mga mga spelling ng ating pangalan. And make a clear photocopies. Tsaka make sure na valid po lahat ng ID ha. And sa ating pong national ID, make sure po na yung mukha po natin visible. Hindi po erase yung ilong. Yung akin kasi erase yung ilong ko sa ID ko, sa physical ID. Kaya kinailangan ko ng electronic national ID which is from the egov.ph or sa website. Kasi vine-verify po nilang lahat yan. Kaya dapat lumalabas ang digital version at updated po ito. Tapos walang discrepancy again sa ating pangalan or di kaya sa birthday. Well, when it comes to clearances, kailangan po tayong kumuha ng NBI clearance. NBI clearance, iba po nagpapakuha o kumukuha po ng police clearance or barangay clearance. Some agencies po kasi hinahanap nila yung police clearance or barangay clearance. At kailangan naman po na wala po kayong hit sa NBI clearance nyo. Make sure po na hindi po to expired. Kaya kumuha po kayo, valid 6 months. Valid po siya ng 6 months, hindi po siya expired. And meron po pong certificate na kinakailangan nila ay ang voter certificate. Voter certification, kailangan po ng agency yan or ng TECO. Kaya kung wala po kayong ID or voter's ID, yung voter certification po, kumuha po kayo sa inyong munisipyo. Kailangan po yan ha, kasi meron po akong kaibigan, yun po naging problema niya. Yun lang po ang naging problema niya. Kaya hindi siya hindi siya tinatanggap ng mga agencies. Kaya, before po kayo pumunta ng Manila, lalo na mga taga-province na tulad ko, make sure na kompleto ang inyong mga certificates, ang inyong mga requirements. Next sa ating requirements ay ang DMW documents. Ito po ay yung DMW e-registration certificate. Malaki po yung picture. Babaliktarin ko para hindi nyo mabasa yung pangalan. And of course, kailangan nyo rin po ng pre-employment orientation seminar or PEOS certificate. So, kailangan nyo po ito. Ilalagay ko po sa baba, sa description, yung link or kung resourceful po kayo, of course, resourceful kayo. Search nyo lang po, mahahanap nyo naman po yung link kung saan kayo magre-register at kukuha para makapag-print po kayo ng mga DMW documents. Good luck! Susunod po ay ang VAC-Cert. Kung meron po kayong VAC certificate, wow, that's good. Swerte nyo. Pero pag wala, I think kailangan nyo pong kumuha ng yellow card. This is BOQ. I-search nyo lang po online. Search nyo lang po BOQ kung saan po ang malapit sa inyo. Mahal nga po siya. Kasi on my case, kinailangan ko kumuha nito kasi wala po akong VAC certificate at hindi, parang mahirap po kumuha that time Kaya, pinikit ko na lang yung mata ko at nagbayad ng 500 pesos. I went to MOA. Nakuha ko lang to. Mabilis lang po. Any office ng BOQ kung saan po malapit. Bureau of Quarantine. Sabi nila dito, tawag nila dito, yellow card. Yellow card ang tawag. At isa pa po na hinahanap po ng mga agency, SSS membership details or yung mga contribution history nyo. Gawin nyo lang po doon, mag-login po kayo sa SSS, yung mga contribution nyo. Kung wala man, hindi wala naman sila magagawa, diba? Tapos, dun po, ano nyo lang po, screenshot or i-print nyo po. I-print nyo po yung buong information nyo doon para yun po ang inyong ipasa sa agency na inyong ina-applyan. Again, yung mga yung mga binigay ko pong mga documents, i-photocopy nyo po lahat ng yun. Huwag nyo pong ibibigay yung original. At saka, minsan yung mga agency, hindi din po sila kumukuha ng original copies. Photocopies po lahat ang kinukuha nila. Pag kayo po ay final nang pupunta, at saka po nila kinukuha yung mga original copies. And another requirement na kailangan po nila ay of course ang ating TOR or diploma. Kung wala
kinukuha po nilang dalawang yun depende. Yung diploma nyo, photocopy nyo, yung transcript of records or TOR, minsan kinukuha din po nila yung Form 137. Kaya kailangan po nababasa po yung mga yun. Kaya i-photocopy nyo lang po yun. Make sure po na nababasa yung mga details na nandun. Yan po Then submit. And if ever you have work experience or trainings like training sa TESDA, pasa nyo lang po yung mga TESDA certificate or di kaya mga COE nyo galing from your previous companies. Plus points din po kasi yun. Pero kung hindi man sila kumukuha o hindi man tumatanggap yung mga agency ng mga ganon, pwede wag, di ba? Pero meron po mga agency na tumatanggap ng or kumukuha ng COE or mga certificate. Dagdag points po kasi yun sa ibang employers dito sa Taiwan. Well, pagdating naman po sa medical, simple lang po. Hintayin nyo lang po ang instruction ng inyong agency at wag po kayo basta-basta magpapamedical. At sunod yan, alagaan nyo po ang inyong health habang kayo po ay nag-a-apply. You have to eat healthy, sleep well, avoid vices, okay? Kasi, syempre, pag kayo po ay nakapasa na sa lahat, nasubmit nyo na yung mga documents nyo, saka na lang po kayo sasabihin ng agency, okay, you're ready for medical. Diba? At dapat maging healthy po talaga kayo before kayo magpa-medical kasi nga po, meron po kasi yung mga hindi nakakapasa sa medical kaya sana po alagaan nyo yung health nyo para po kayo ay tuloy-tuloy ang inyong journey sa pag-apply going to Taiwan. So, tips and reminders lang po requirements may vary per employer and agencies. So, maghanda po kayo ng maraming photocopies. Double check nyo po ang spelling ng lahat ng documents. And of course, mag-apply lang po kayo sa mga DMW license agencies. You can search that online. At huwag po kayo magbabayad ng kung walang resibo, huwag po kayo magbabayad. And iwas na rin po tayo sa illegal recruiters, okay? Kasi bawal na bawal po yun dito sa Taiwan. Baka po mamaya papunta niyo dito, PND pala kayo. Pero, ang isa po na reminder po na aking masasabi ay ang mga documents, yung mga pinagpagawa niyo ng documents, PSA, yung pinagpagawa yung PSA, ng passport niyo, kung bago pa lang, yung, ano pa ba yung binabayaran? NBI, lahat po. Yung mga resibo po nun, itago niyo lang po. Kasi meron po yung mga agencies na meron po yung mga companies under agencies na pinapa-reimburse yung mga binayaran nyo sa mga requirements nyo. Ganun po nangyari sa amin. Sa akin. Sa amin. Ni-reimburse po lahat. Kaya, kailangan yung mga documents ay yung mga resibo ng inyong documents, itago nyo po yan. Kasi resibo, very important po yan. Mari-reimburse mo yan, di ba? At least mababawi mo yung pera mo na pinanggastos mo sa mga documents o sa mga requirements mo. So, there you have it, guys. Taiwan factory worker requirements. Well, I guess yung mga documents na yun yung importante. Bili po kayo ng mga ganito. Ito, ilagay niyo po dito lahat ng documents nyo. Lagyan nyo rin po ng mga label. Lagyan nyo dito PSA, mga ganun para hindi po kayo mahihirapan sa paghahanap lalo na pag kayo nag-a-apply. At saka, mahirap pong mag-apply kasi yung kalaban natin yung init, pawis, pamasahe dito, pamasahe doon, ang dami-dami. Kaya, good luck po sa mga nagbabalak mag-apply sa factory worker dito sa Taiwan. And again, yung mga ESL questions, sorry talaga, Taiwan muna tayo. So, like, share, and subscribe to Ride and Learn with Isang. Bye-bye, guys!